Eto, aba, ay mantakin nyo ho, nagkagulo sa loob ng Senado. Nagrambulan ang sinapit. Ay talagang matindi ho, itong mga senador na ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, mainit-init pa. Diyan sa loob ng Senado. At sa pangunguna nitong si Marcoleta, natuklasan na bias. May kinikilingan, may pinapanigan ang kalukuhan datapuat na bisto. Kaya siya ay sinita, rambulan, ang sinapit, nagkagulo. Isang like ko sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Heto mga kaibigan, ilang oras lang ho ang nakakaraan. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong matinding aksyon na kinabibilangan nito ang si Boy Kuryente Marcoleta. Nagkagulo ho. Bias di ba? Natuklasan ang kanilang mga kapwa senador. Ito ang sinapit, pinagtulungan si Marcoleta. Kagulo na yan sa palengke sa Senado. Ito mga kaibigan, kapag mayroon kayong pagkakataon, inaanyayahan ko po kayo na huwag kaligtaang panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, heto. The responses of the respondents as soon as they are submitted to go. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me, Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you, and yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. I am. Ay parang palengke sa Senado. Iyan si Rapi Tulfo. Dati bilib ako dito kay Rapi Tulfo. Bata bigla akong lumiliko ito. Mga kaibigan, wala na akong bilib dito. Ba't ganun pa man? Ay nagkainitan ho. Diyan sa loob ng Senado. Dahil ito kanina ay nag-imbestiga tungkol sa flood control project. Ay nagkainitan. Datapwat sa puntong ito, ang sinisisi ay itong si Marcoleta dahil bias daw di umano. Matagal na ang bias yan. Bakit ngayon nyo lang sisitahin? Anak na ang katakot-takot. Alam nyo mga kaibigan, hindi na po tayo umaasa na itong hearing sa Senado ay magkakaroon po ng good result o mapaparusahan ang sangkot dito. Sapagkat ang sangkot dito na dapat imbestigahan. Nandyan si Escudero, nandyan si Bongo, nandyan si Villanueva, nandyan si Villar. Kita nyo, nandyan kanina nagsasalita. Itong si Villanueva, si Boydila ay nagmamalinis, nililiis ang isyo. At bigyan po natin ng highlight kung ano ang pinagmulan ng kanilang kaguluhan diyan sa palengke ng Senado. Ito I am fair kasi nandito kasi. No, kasi nung last time sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earliest statement na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly. Iyan po, si Boy Kuryente Marcoleta. Kahit anong sabihin mo, Boy Kuryente Marcoleta, tanging tagasunod mo lang ang maniniwala sa iyo. Ba't taong bayan na alam na ang iyong kalakaran at tunay na pinaglalaban, hindi mo pinaglalaban ang tunay na dapat ipaglaban, alam na yan ng taong bayan. Basta bagay, binibigyan lang po natin ito ng anumang public opinion reaction sapagkat bahagi po na ika nga po'y pagtatalakay, pero hindi na po tayo maasa dito sa investigasyon na ito na mapaparusahan ang dapat parusahan.
Ang mas mahina mo dito, sana ho, ay magkaroon ng independent na mag-iimbestiga. Hindi po diyan sa Senado. O kita nyo, panay ang imbestiga nila. Kagulo na. O ganyan ba ang pag-iimbestiga? Kagulo! Parang palengke. Ito ho. 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong Ayan mga kaibigan, si Marcoleta, hindi daw po siya bias. Nagkainitan po, si Rapitol po. At itong, si Boy Corrente Marcoleta. Kanina din, hindi ko lang naisama sa video, ay nagkakainitan na din. Itong si Risa Ontiveros, senador, at itong si Marcoleta. Na ang pinagmulan ho, ay gusto lang siya ang magsasalita yung kanyang mga binabata, system na mga kampi na senador. At alam niyo ho, ang nangyari kanina sa investigasyon diyan ho sa flood control, may mangyayari po ba maganda riyan? Ay wala. Mga kaibigan, maliwanag naman po dito na nagkaroon po na ang kaguluhan. Kino-question ni Rapitol po kung bakit siya ay gano'n na lang. Ang oras, kung magsalita, hindi binibigyan ng maraming oras. Dapat pa bang pagbigyan ng anumang kaguluhan yan kung kayo ay mga matitino na senador? Kayo ay mga nakabarong, disintintingnan, ba't ang pag-uugali nyo diyan sa Senado ay nakakahiya? Pwede naman daanin sa pagkakaunawaan yan, pinapakita nyo pa on television, naka-live, ay napapanood ng buong mundo. Instead, sa halip, ang pagdebatihan nyo dyan ay tungkol dito sa flood control project na dapat managot ang sinumang dapat panagutin. Ay hindi. Panayan, turuan nyo dyan kung ano-ano ang inyong mga napag-uusapan na wala na po sa linya. Mga mahal kung taga-subaybay, ibibigay ko po sa inyo ang mga ano pang kaganapan sa susunod nating vlog. Ito muna ang inuna natin, sapagkat gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga nangyari pag-iimbestiga na dinurog dito ho si Vizcaya. Mga kaibigan, nako, ay front lang nyo yan. Bakit nandyan yung iniimbestigahan? Dapat kung may delikadesa, nandyan si Villanueva, dapat po bang umattend ng investigasyon yan? Ay kung may delikadesa yan, na alam niya naman na siya ay tinutukoy na sangkot din, bakit siya nandiyan? Dapat mag-inhibit yan, mga kaibigan. At siyempre, nasaan ang sinasabi niyong sangkot at lumalabas sa investigasyon na itong si Bongo? Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon forthwith sa lalong madaling panahon? Ay unahin nyo yan, Villar, Bongo, Escudero. Kaya sa akin ho, sa nangyayaring investigasyon na yan, ang mapupuruhan lang ay nasa mababang pisto o ilang kontraktor. But ito, na pinagkunan ng pera, mga kaibigan, katulad nitong si Bongo, katulad ni Villanueva, katulad ni Villar, sino pa ba ang hindi ko naipasama mga pangalan na sangkot? Dapat yan o ang unang bigyan nyo ng pansin para na sa ganun ho, maging fair ang inyong pag-imbestiga. Marcoleta ba naman? Sino ba si Marcoleta? Yan ang galing mo maglihis ng issue na yan. Yan ang galing maglihis ng issue kung paniniwalaan po at kung hindi susuriin ang kanyang mga sinasabi. Sino-sino ang nakakalaban na at inaaway ni Marcoleta? Nandiyan po si Senador Pin Lacson, nandiyan si Karen Avila, nandiyan po si Risa Ontiveros, nandiyan ho ngayon si Tulfo. Ang dami yung nakakabangga nitong si Marcoleta na ang gusto niyang palabasin, siya ay sobrang talino. Nasobrahan ka ng talino na hindi pwede siyang masunod. Dapat siya ang masunod kahit palpak ang anumang pinapakita niya. Yan po muna mga kaibigan, maliwanag naman po dito. Pinagtulungan din dito itong si Marcoleta, subalit ito na ang kanilang sinapit, nagkagulo diyan po sa loob ng Senado. At ang sabi nga, natuklasan, bias ka, Marcoleta, ayon ho kay Senador Rapitol po. Naniniwala po ba kayo na bias ito si Marcoleta?
ng like ko sa video na ito. Maraming salamat, baba.